Mga kwento ni Thelmo. Hinamon ko talaga siya. Dama ko na kasi noon ang kasamaan nito na halang ang kaluluwa. Hindi maipagkakaila na hindi ito yung taong nakikiusisa muna bago humusga. Pero aaminin ko, kinakabahan talaga ako noon. Namumutawi lamang ang angas ko dahil sa paniniwalang kaya ko siyang patumbahin. Alam ko lahat ng mga talandrong pang-inkwentro. Alam ko kung paano siyang bitin ng tama yon. Nagsisimula na nga ako nung magkarga. Tapos pasimple ng kumpas gamit lamang ang daliri at bitaw ng talandro. Tinapik ko ng 2 beses ang kaliwang balikat ko. 1 beses sa dibdib at nag-sign of the cross. Malayo nang narating namin. Mga nasa 50 metro ata yun mula sa bahay. Sa mga puntong ito, nagsasalita ng mangkukulam. Ang sabi nito, balak ko ba daw siyang pasunggaban sa mga aswang? Kung yun daw ang iniisip ko, kanina niya pa daw napabagsak ang mga ito. Nagulat ako nun. Kaya pala hindi ko na nakikita. Tsaka mahina na rin ang presensyang nararamdaman ko. Tama magkakapatid. Hindi nga sila nakakapalag sa isang mangkukulam na yon. Bagay na masasabing malakas nga. Hindi naman siguro magiging kampante ito na itulak ako ng malayo sa bahay niya kung walang kayang gawin, di ba? Huminto na ako nun. Humarap sa kanya. Sa pagkakataong ito, naghuhubad na ng pangitaas na damit ang tao nun. Ramdam ko ang karga niya. Sobrang init at parang napapaso ako. Nagtanong ito kung sino ako at ano ang nakain ko't bakit parang sobrang tapang ko daw na harapin siya nun. Wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba sa akin. Merong mga dasal pero hindi naman daw ganun kalakas. Napapatawa ako sa isip ko. Natural, hindi niya talaga ako makikilatis dahil nakatago ang pagiging divino ko. Sinanay ko ng sinanay ang sarili ko sa pamamarang ito. Matagal yon at nakabisado ko na ang lahat. May mga sinabi sa akin si Capio sa kung paano palakasin ang pagtatago. Pero mas pinaantig ko pa ito na siyang kahit mag-usal ako ng talandro ay hindi mamamalaya ng isang bihasa. Alam mo, baguhan pa ako. Hindi pa ako nakaranas ng subukan. Maliban na lang sa mga sandaling to. Mas pabor yun sa'yo. Ang hindi mo alam, nakakaiba sa akin. Malalaman mo yan mamaya. Nagpalagutok ng daliri sa kamay ang mangkukulam. Hindi yata idadaan sa inkantasyon ng laban pero hindi ako nababahala. Walang alam itong taong ito na wala ng silbi ang kanyang karga. Kung kanina ay napapabagsak ang mga kasama ko, nasisimula na rin siyang humina. Nung sinubukan itong lumapit sa akin ay dito ko na siya sinigawan. Ang sigaw na ito ay isang talandro. Tapos duro ng daliri ko sa kanyang muka. Kagaya ng ginawa ko noon kay Sandro. Huminto ang mangkukulam. Parang nagtataka ito. Nagpapalinga-linga sa paligid. Kita ko ang biglaang pagiging aligaga niya. Maya-maya may nakita akong paparating. Sikit yon. Hindi sa anyong aswang. Walang ano-ano ay tumakbo itong mangkukulam. Naabutan yun ni Kit. Si Sandro ay nakita kong gumagapang at patungo din doon. Hindi ko na lamang pinakialaman pa. Hinayaan ko ang mga ito na sila na ang humukom doon pero alam kong papatay nila yon. Napapailing na lamang ako sa sarili. Wala pa akong tiwala noon sa ginawa ko. Kahit paulit-ulit ko na itong pinag-aralan. Wala pang ang subok, di ba? Pero nagulat ako sa naging resulta. Pambasag yun ang minsan ang ginamit ni Capio sa bahay na pinagpupuslitan ng 2 kasama kong aswang. Tama siya. Mas malakas nga kapag ako ang gumawa nito. Ilang saglit pa nun, nakita ko ng guyod-guyod ni Kit yung mangkukulam. Tingin ko ay wala na itong buhay.
Dinala ng magkapatid yon sa masukal. Hindi ko alam kung anong gagawin ng mga ito. Basta malaya sila at siguro ay naging maluwag na sa kanilang loob yun. Isang oras din akong nagantay. Matagal silang bumalik. Pinutakte ako ng lamok at palipat-lipat ng pwesto noon. Pagkabalik nila, nagmumula na mga ito sa impapawid. Ang problema, dinagit na lamang ako ng mga ito bigla. Yun bang walang usap-usap? Hindi ko napaghandaan yun kaya naman nagpupumiglas ako. Hanggang sa namamalayan kong nasa itaas na ako at sabi ko na lang sa sarili ko, hayop talaga. Pikit ng pikit ang mga mata ko. Nung makarating kami sa amin, nagmumura na naman ako noon. Diretso na yun sa amin at hindi na kami sumaglit pa kay Kapio. Sabi naman ng dalawa, alam nilang nagmamadali umano ako, kaya yun ang ginawa nila. Hindi na lamang ako nagsalita noon, lalo na nang lumabas ng tatay ng bahay. Nagulat pa si tatay. Sino daw itong mga nakahubad pang itaas na mga nakikita niya? Sabi ko naman, ito yung mga aswang na balak sanang pumatay sa akin, tapos naging kaibigan ko na. Akalain nyo, nagmano pa yung mga loko. Si tatay naman ay napatabon ng ilong kasi nga, amoy kambing ang dalawa. Sobrang bantot na mga yon. Natakot din si tatay pero nang magbigay respeto, lalo na noong magsalita si Kit na huwag mag-alala dahil kaibigan sila. Kumalma na rin si tatay noon. Naikwento ko naman na sa iyo tay na mababait sila, tama po yun. Kaibigan din nila si Kapio. Tumango ang tatay, pero kapansin-pansin sa mukha na parang nagpipigil sa paghinga. Pumasok ito sa loob ng bahay. Doon ko na nalaman na nawalan talaga sila ng lakas nung lumabas ng pangkukulam. Para daw silang mga uod na gumapang sa lupa. Siyempre medyo nabanas ako kasi nga kung ano-ano pa ang ginawa ng dalawa. Kesyo nagmamarka para maging daanan sakaling maging dihado. Paano magagamit ang daanang yon kung pagapang naman pala? Ay naman kay Kit, hindi nila inaasahan na ganun kalakas ang tama ng talandro. Akala nila ay mag-iiwan pa ito sa kanila ng pangtakbo. Mabuti na lamang umano at ilang saglit lang ay nagbalik umano ang lakas nila. Hindi na nila ipinagtataka ito dahil alam nilang nagapiko na umano yon. Nagtanong naman ako sa kung anong ginawa nila sa labi nun. Ayon kay Kit, tinapon daw nila sa sobrang layong lugar. Kaya daw natagalan sila sa pagbalik. Maraming araw ang lumipas. Itong dalawang magkakapatid ang lagi kong kasama. Minsan sa araw, pero kadalasan sa gabi. Sinisimulan kasi namin noon ang maglibot. Base na rin ito sa mga impormasyon na ibinibigay sa akin ng dalawa. Na may mga masasamang tao daw sa doon. Sa lugar dito at sa kahit saan. Na siya namang pinupuntahan namin. Nakikiramdam lamang ako noon sa bawat lugar na yon. At totoo, may masama nga. Pero sa tingin ko, hindi naman ganun kalala. Hindi yung pumapatay talaga pero ang karunungan ay galing sa kaliwa. Alam nyo, kahit anong gawin ko, abiso, pagbabanta at pagmumura, talagang sobrang pipilyo ng mga yon. Kapag may pupuntahan kami, hindi nila ipinapaalam sa akin ang gagawin nila. Basta na lang bibiglain ako ng mga ito lalo na sa gabi noon. Dadagitin na parang bata pero noong tumawid na kami ng isla, sumakay na ako ng malaking bangka noon. Pinagandaan ko yung plano naming puntahan ng Romblon. Nauna na ako at hindi ko na inantay si Kit at Sandro. Baka kasi kung ano pang gawin muli sa akin noon eh. Si Kapio din ang nakapagsabi na may nagreklamo sa kanyang isang pasyente na napapailalim sa isang malakas na kulam. Tapos nalaman-laman namin na itong kumulam. Ito din yung albularyong may alagang gabunan. At ito na nga yung taga-ibang isla noon, sa Romblon. Hapon na yon. At doon mismo sa lugar na nabanggit ni Kapio ako pumuslit. Sa sementeryo, kung saan napakaliblib pa nito noon. Napakalayo kung ikukumpara na ngayon. Ang hindi ko alam, naroroon pala si Kapio. Gulat na gulat ako nang masilayan ng matanda noon. Nakangisi lamang ito. Tapos tinawag pa ako at sinabing bakit ang aga ko daw.
Hindi ako kaagad nakapagsalita. Siyempre, takang-taka ako nun eh. Papanong naroroon ito ay hindi naman nagsabi ang matandang yon. Hanggang sa nagtanong ako sa kanya. At yun, nalaman ko na napagpasya niya na lang na magpunta para bumisita sa kanyang anak kahit papano. Naroroon kasi sa bandang bukiran nakatira ang panganay na anak niya. Katunayan, 2 araw na daw siya ron. Tapos ay bumaba siya ng lugar at pumuslit sa may sementeryo para paghandaan umano ang pagdating namin. Kahit papano, malagyan niya umano ang orasyon ng lugar para hindi kami makilatis nun. Hindi nalingid sa kanyang kaalaman na may mga biyasa doon bukod sa albularyong may alagang gabunan. Baka pa umano magkaroon ng inkwentro. Hindi pa naman niya umano kaibigan ng mga ito at hindi niya naabisuhan na mabubuti ang kinatatakutan nilang 2 aswang na burang. Tsaka sa tingin niya, ang mga biyasa doon ay may magkakaparehang pananaw. Dahil kung hindi pa, dapat ay hindi dudulog ang pasyente sa malayong lugar at umabot pa sa kanya yon. Ang ibig sabihin, walang sumubok na pagalingin ang pasyente. Doon ko na sinabi kay Capio na nauna ako kasi nga baka lilipad na naman ako tapos tatawid pa ng dagat. Ako ang nagsabi sa kanila na biglain ka kasi alam ko naman na tatanggihan mo talaga. Masanay ka na lang kasi. Alam ko namang ikaw ang ulo at utak ng kalokohan ng 2, Capio. Teka, saan ba banda dito yung tirahan ng nasabing albularyong kumulam sa pasyente mo? Ayon naman kay Capio, sa may sentro umano ng isla. Ang gabunan daw ay hindi talaga alaga. Asawa ito ng nasabing albularyo na yon. Matagal nang umuugong ang balitang ito sa mga katulad nila mga albularyo. Pero wala namang humahamak gawa ng takot na mga yon. Biro nyo, albularyo na, mangkukulam pa, tapos may kasama pang aswang. Sino ba namang hindi aatras dito, diba? Pero dahil umano naroroon na ako at may kasama pang 2 aswang, ay pwede umanong makipagsabayan. Lalo't alam ni Capio na malakas daw talaga ako. Paulit-ulit ko itong naririnig sa matanda. Yung pagpupuri niya na animoy na sobrahan. Ito naman ang dahilan kung bakit sobrang laki ng tiwala ko sa sarili ko pero hindi ko maiwas-iwasang mag-isip na baka umabot sa punto na parang hindi totoo ang lahat. At may makakatapat akong kikitil sa buhay ko. Sa ngayon, kailangan lang magsugpo ang pangkukulam. Hindi ko magawang mapigilan maliban na lang sa pagpersonal. Walang mangyayaring patayan dito, Jack. Pero kung maiipit, ikaw nang bahala. Tumango lamang ako nun. Bago ako makarating sa lugar, pinag-isipan ko na mga gagawin ko. Hindi yung tipong doon pa mag-iisip kapag nasa kalagitnaan na ng inkwentro. Ayaw ko kasi magkamali. At si Capio din ang nagsabi sa akin sa kung ano ang mga kombinasyon ng gagamitin. Anong pamamaraan at kailangan gawin nun. Sinusunod ko naman yun kasi nga may malawak ng eksperyensya niya kumpara sa akin. Sobrang tagal dumating ng 2. Umabot na lamang ata yun ng pasado 8:00. Natatandaan ko yung gawa ng may relo naman si Capio at lagi akong nagtatanong sa kanya kung anong oras na. Hanggang sa noong maghahating gabi na, saka palang dumating. Punong-puno ako ng pagkabanas noon pero nang malaman ko ang dahilan kung bakit sila natagalan, kumalma ako. Inantay daw kasi nila ako doon sa bahay. Nakausap pa nilang tatay ko tapos wala namang alam ang tatay burong dahil hindi talaga ako nagpaalam. Naawa pa ako sa mga yon. Gutom na daw sila. Tapos ayaw naman silang pakainin sa bahay namin. Gawa ng natatakot ang nanay ko sa kanila. Dahil sa kakulangan ng oras, ipinagpabukas na lamang namin ang gagawing hakbang. Dinala kami ni Capio noon sa bahay ng kanyang anak. Babae ito. Malaki ang bahay. Si Nakit at Sandro ay para bang napaghandaan ng lahat. May dala silang sisidlan at ang laman ay mga damit nila. Hindi yung kung saan sila lilipad ay doon nila iniiwan ang gamit nila. Ang lugar, nasa ibabaw lamang ng lungsod. Medyo distansya ng konti at masukal din.
Pero hindi yung tipong bihira ang mga tao dahil maraming mga bahay doon. Nabigyan naman kami doon ng magandang pagtrato. Ito din ay dahil kay Capio. Ang problema nga lang, si Capio ang nagdidesisyon kung saan kami matutulog noon. Sa isang nakabukod na bahay na tambakan ng mga kagamitan na kung saan naman may silong ito at may maraming kambing. Mabantot na nga magkakapatid, mas pinalala pa. Ayon naman kay Capio, doon daw kami dahil posibleng nakatawag na ng pansin ng dalawang aswang sa mga ibang may karunungan sa lugar. Baka umano magkagulo at madamay ang pamilya ng kanyang anak. Naintindihan ko yon. Doon ako natulog. Ako lang ang natulog kasi itong dalawa. Parang may sakit na insomnia. Hindi natutulog. Nakapatong lang sa bintana na waribay mga unggoy at magdamagan yon. Ito pa nga ang gumising sa akin pagsapit ng madaling araw. Naroroon na din si Capio. At ang sabi nito, mas maganda kung mapag-aralan namin ang lugar ng kalaban sa araw bago kumilos. Sasama daw si Capio para kahit papano'y makaharap niya itong nagpapahirap sa kanyang pasyente. Ang totoo kasi, hindi pa niya nakita talaga ang bantugan na albularyong kalaban. Pero alam ni Capio ang pangalan. Naitago na lamang nating Juan. Matandang lalaki at ang asawa nito ay babaeng gabunan. Napapaisip ako noon, kung sakaling mag-asawa nga sila, posibleng may mga anak ito at posible ding may nagmana sa asawa. Sinabi ko yun kay Capio. Ayon naman dito, pwede ngang mangyari yon. Kaya daw wala talagang nagkukumpiyansa sa amin dahil ang gabunan, ito ang isa sa pinakamalakas na aswang. Sumang-ayon naman ang magkapatid nun dahil sila mismo alam nila ang kalidad ng isang gabunan. Maaga kaming umalis nun. Nalagyan naman ng laman ng tiyan ko kahit papano. Pero wala akong ligo. Kaya daw lakarin ang lugar kahit hindi na sumakay pa. At mas maganda nga umano maglakad dahil magagamit dito ang dalawang burang sa pag-alam sa sitwasyon ng lugar. Kahit may araw at walang kakayanan ng mga ito na maging aswang, naroroon pa rin ang pagiging bihasa nila sa gubat, partikular na sa teritoryo at marka. Ito ay ayon kay Capio. Sa gubat kami dumaan, masasabing parang walang pababa. Puro na lang kami paakyat nun. Mabuti at maaga pa dahil kung may araw, nako, hihimatayin siguro ako sa pagod. Mga halos 2 oras din yung paglalakad na yon. Sumasaglit-saglit pa minsan-minsan kapag may napapansin na magkakapatid. Gayon din ako kapag may ibang nararamdaman sa paligid. Hindi may pagkakaila. Napakaraming may karunungan sa lugar. Siguro, kultura na ng mga tao dito ang kalaman. Dama ko yon at alam ko kung alin sa mga bahay doon na meron. Hanggang sa sinabi na ni Sandro na may mga bakas na ng aswang at kumpirmadong galing ito sa isang gabunan. Nagkalat umano sa paligid at may mga marka pa ng iba pero mababang uri ng aswang nun. Ako naman nun, hindi lang yon ang nakakatawag pansin sa akin. Kasi nga, simula pa lang, alam niyo namang nakakakita talaga ako ng mga elemento. Nagkalat din ang mga ito doon. Iba't ibang uri, may pamilyar sa akin, meron ding hindi. Hanggang sa makarating na talaga kami noon sa baluarte. Ang magkapatid ang nagsabi na nakarating na nga kami doon, na siya namang sinang-ayunan ni Capio. Malakas ang presensya doon sa lugar. Napapalibutan ito ng napakaraming puno ng niyog at mangga. Tapos ay may magkakalayong bahay. At kung hindi ako nagkakamali, nasa tuktok kami noon. Kumbaga, nasa ibaba ng malawak na bundok. Natanaw ko sa may ibaba ang kalsada at may pangilan-ngilang mga bahay. Nagmungkahi sa akin si Capio na alamin ko daw ang sistema ng lugar. Maglakad-lakad ako pero huwag magpapakumpiyansa. Bagamat nakatago man ang karunungan ko. Pero may mga tao sa lugar na posibleng makakita sa akin at hindi maiiwasang mag-isip ng masama.
lalo na't dayo kami doon, na siya namang magiging dahilan ng pagkabulabog. Hindi naman ako nagsalita noon. Naglakad na ako at wala akong kasama. Yung dalawang aswang na nasa tabi lang ni Capio, naroroon pa rin. Nagkunwaring kalmado ako noon. Nawari ba'y naghahanap lang ng gagamba. Tapos yun pala, pinapakiramdaman ko ang lugar. Para bang ispiya ng isang sundalo. Hanggang sa may nakita akong bahay doon. Habang minamasdan ko ito, hindi ko alam kung bakit nagtatayuan ang balahibo ko sa katawan. Nasa lilim ito ng isang napakalaking puno ng mangga. Duda ako noon na dito na nakatirang nasabing albularyo na mangkukulam. Sinubukan kong lumapit hanggang sa nakaamoy ako ng napakasangsang na baho na para bang bulok na kung anong hayop. Nakakasulasok yon. Hinanap ko kung saan galing. Hanggang sa mapadako ako noon sa isang banda na may bangin. Nakita ko na may patay na hayop. Hindi ako sigurado kung baka yun pero malaki yun. Walang ulo. Wala din ang dalawang paa nito. Parang binaklas. Maya-maya pa, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang may humablot sa akin nun. Paglingon ko dito, nakita ko si Kit. Sinasabihan niya akong huwag masyadong lumapit. Dama daw nila ang gabunan at baka naamoy nito ang presensya ko. Sabi ko naman, kung ganoon mas maganda dahil kumpirmadong naroroon talaga kami sa lugar. Pwede naming hamakin yun sa araw. Huwag muna. Pag-isipan natin kung anong dapat gawin. Nakakaramdam ako ng peligro eh. Wika ni Kit noon. Kung kaya't sumunod na lamang ako sa kanya noon. Nang makabalik na ako sa kinaroroonan ng lahat, napagsabihan ako ni Capio. Ayon dito, pag-aralan lang ang sistema at huwag lalapit sa bahay. Napansin niya kasing palapit na ako kaya pinasundan niya ako kay Kit noon. Alam kong nararamdaman mo ang lugar. Pero hanggang doon muna, Jack. Alam ko po yung ginagawa ko. May nakita akong malaking hayop na patay doon. Parang binalahura. Sa may baba lang. Nakapuslit po sa kabatuan tapos tagong-tago. Wika ko. Ayon kay Kit, malamang ay meron talagang ganun dahil pagkain niyo ng aswang sa lugar. Nakita niya rin umano yun at nakakasiguro siyang babalik-balikan ito ng aswang hanggang sa maubos. Kahit pabulok na, kakainin pa rin umano yun. Dagdag pa ni Kit, katulad nila ang gabunan, ang lakas ay umaasa sa kadiliman. Mabilis pumasok sa isip ko noon na kung ganun pala, bakit aantayin pa namin ng matagal? Pwede na sigurong lapitan ng bahay ng magkaalaman na kaagad. Walang patibong na orasyon at nakakatiyak akong magiging ligtas ang pagkompronta namin noon. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Nakita kong tila na nag-iisip ng malalim si Capio. Hanggang sa tumango ito at sinabing pwede nga naming pasukin ng lugar. Kung wala umanong patibong edi mas maganda umano yon. Tumayo si Capio at nauna itong naglakad. Nakasunod naman sa kanya magkapatid. Habang ako naman noon ay napapailing na lamang. Planchado na kasi dapat ang gagawin ko. Ang daming anik-anik nitong matandang to. Kung sa bagay, nag-iingat din siya. Pero ako kasi, hindi yung tipong nag-aalangan. Dati ko pang ugali to. Siguro nasanay na ako na makakita ng nakakatakot talaga. Isa pa, kapag naubos talaga ang pasensya ko, walang bahala na ako nun. Kagaya nung nangyari ng gabing gumambala sa amin ang magkapatid na sina Kit at Sandro. Talaga makikipagpatayin ako lalo't sobrang nag-aalala ako nun sa tatay ko. Nang mapadako kami noon sa isang bahay kung saan ito na ang tirahan ng nasabing albularyo. Walang ano-anong bumati kagad si Capio. May lumabas naman, isang binata. Nakita kong parang nagtataka yon. Nagtanong sa kung sino kami at anong sadya. Anak ka siguro ni Juan. Tama ba?
Pwede bang makausap ang tatay mo? Bungad ni Capio. Tumango ang binata at sinabing siya nga ay anak. Pero ano ba daw ang sadya namin doon kasi nga wala ang tatay niya. Ang nanay lamang niyang naroroon. May lumabas na babae. Matanda ito at kitang-kita ko ang pagsimangot na mukha ng masilayan kami noon. Nakikipagtitigan ito sa magkapatid na si Kit at Sandro. Si Kit naman, tinatapik ang puwetan ko at sinasabi nitong nararamdaman daw ng matanda ang kanilang pagkatao. Yun na umano ang gabunan. Nagmungkahi ang matandang iyon at pinaalis ang anak nito. Nagtanong pa yung binata sa kung bakit siya pinapaalis nun. Pero ayon sa matandang babae, umiwas daw ito dahil gulo daw ang dala namin nun. Umalis naman kagad ang binatang ito. Ramdam ko na ang tensyon. Pero kumpiyansa ako dahil may araw pa. Maging si Capio noon ay sinabihan akong pabor sa amin ang sitwasyon. Mawalang galang na. May atraso sa akin ang asawa mo. Pwede bang makausap siya? Sabi ni Capio. Hindi nagsalita yung matandang babae. Bagkos ay pumasok ito ng bahay. Nagsara ng pinto. Tumingin kaagad sa akin si Capio. Ang sabi, ako na daw ang bahala. Alam ko na umano ang gagawin. Mabilis ko namang naintindihan ang sinabi nito sa akin. Pambasag kaagad. Ayun. Naglibot ako sa bahay. Malaki ito. Akala ko maliit lang. Tago at pahaba na isang palapag. Pero nakakapangilabot ang presensya ng lugar. Ng mga sandaling yon, nagtatayuan muli ang balahibo ko sa katawan. Nagpakawala kagad ako ng talandro. At matapos kong gawin yon, bumalik ako sa tugkaran ng bahay. Sabi sa akin ni Capio, antayin daw namin at lalabas muli ang matandang babae. Nagantay nga kami noon pero sa mga puntong ito, kinakabahan ako. Baka kasi yung binatang umalis, manghingi ng saklolo. Baka magkagulo ang lugar na kinabibilangan na ng ibang tao noon. Sinabi ko ito kay Capio pero ayon sa kanya, huwag umano ako mag-alala. Hindi lalapit ang binata sa kakilala para humingi ng tulong. Dahil alam nito na babubunyag ang lihim ng kanilang pamilya. Nagantay kami hanggang sa umabot na lamang yun ng tanghali pero hindi lumalabas sa matanda. Ang sabi ko kay Capio, matindi ang depensa sa loob ng bahay. Baka umano hindi nakapasok ang orasyon ko. Mag-aantay po ba tayo dito? Pwede sigurong pasukin at nang matapos na kaagad. Loko ka ba? Kaya nga natin pinapalabas kasi nga baluarte nila ito. Bukod sa trespassing tayo, alam mo namang hindi tumalab ang pangbasag mo. Isa lang ang ibig sabihin. Bukod sa depensa nila, may iba pang poder dyan. At kung tatangkain talaga natin, baka mamatay tayo. Sumabat naman si Sandro. Ang sabi nito ay tama daw ang matanda. Dahil sila mismo ay ginagawa din nila ito. Pero hindi nga lang ganun kalakas. Tumango ako at nagtanong kung ano mga dapat gawin. Ang sabi ni Capio, aantayin lang talaga namin hanggang sa lumabas. Maaring dumating din yung si Juan. Kapag umabot ng takip silim, magpapausok daw ako sa labas nun. Gawin ko daw yung tinuro niya sa akin nun. Hindi na ako nagsalita pa. Dahil nga sa mahabang pag-aantay nun. Yung nakatayo kanina, nakaupo na kami sa may damuhan. Gutom na ako nun. Etong magkapatid naman ay naubos ng posisyon sa kakaupo. Sumapit ng takip silim. Dito na ako nag-ipon ng mga tangkay. Dun sa likod ng bahay, nagsiga ako. Tapos habang nangyayari yon, panay na ako ng sambit ng mga orasyon. Naiiba ang orasyong ito kumpara kanina. Nilagyan ko ng mga damong matatapang ang siga at lana na ibinigay sa akin ni Capio. Dito ko na napansin na tila tinatablan na ang nasa loob ng bahay.
Naririnig ko kasi ang pagkalabog na waribay nagwawala nun. Ang dalawang burang, kanya-kanya ng pwesto. Habang si Capio ay naroroon pa rin sa tugkaran ng bahay. Hanggang sa nung tuluyan ng dumilim, dito ko na narinig ang kakaibang ungol sa loob. Walang kailaw-ilaw nun. Kung walang siga ay hindi magkakaroon ng tanglaw ang lugar. Tinawag ako ni Sandro. Lumayo na daw ako sa bahay. Baka umano lumabas ang aswang at ako ang unang punteryahin. Sabi ko naman sa kanya ako na ang bahala nun. Walang ano-ano. Hinablot ako ni Sandro at kinaladkad patungo sa may kakahuyan. Para bang naguguyod na lang ako nun. Sabi pa nito, wag daw ako magmatigas. Kapag nasaan yung aswang ang gabunan, hindi na daw ito tinatablan ng orasyon. Ito ang kaibahan nila sa aswang na yon. Malakas ng konti ang burang pero hindi nga lang tinatablan ng talandro ang gabunan. Hindi ako nagsalita pero aminado akong kamuntikan ko na talagang masuntok si Sandro. Ilang saglit pa, nagbukas nga ang pintuan. Si Capio ng mga sandaling ito ay dumistansya na rin. Tumungo ito sa kinaroroonan ni Kit. Ayon kay Sandro, sila na daw ang bahala sa aswang. Sa oras na lumabas ay problema na nila yon. Ang atupagin na lamang daw namin ay ang asawa nitong si Juan. Ilang minutong lumipas, may nakita akong sobrang bilis na lumabas na bahay. Anino lang ang nakita ko. Ang postura nito ay hindi ko maidetalye. Paglingon ko kay Sandro, wala na ito malapit sa akin. Hanggang sa nakita ko si Kit na nasa bubungan. Sobrang namangha ako nun. Hindi ko man lang namalayan yon. Siguro sa mga sandaling yon, si Sandro ay nasa anyong aswang na rin at hindi nga ako nagkamali. Dahil nakita ko ito na bigla na lang sumulpot galing sa isang puno. Sa itaas ko lang banda, bumulusok yun patungo sa may bangin. Narinig ko ang tinig na animoy nagbubunong mga malalaking aso. Pagsipat ko kay Kit, lumundag ito at pinuntahan ng kapatid niya. Dahil sa kuryosidad ko noon, nagtungo na rin ako sa kung saan nangyayari ang pagbubuno. Dito ko nasilayan ang postura ng gabunan. Malaking halimaw ito. Hindi ko mawari kung isa bang oso o dambuhalang aso noon. Pinagtutulungan ito ng magkapatid. Nakita kong dihado ang kalaban. Salitan sila Kit at Sandro. Hindi nakakapalag sa kanila yon. Hanggang sa hindi malamang dahilan, bigla na lang may dumating na isa pa. Tao lang ang anyo pero sobrang lakas na may kakaibang tinig yon. Tinulungan nito yung matandang gabunan. Naisip ko na baka ito na yung binata kanina. Sa ibaba sila banda. Doon mismo sa kung saan ko nakita yung patay na malaking hayop. Sinusubukan ko noong magpakawala ng dasal, pero walang nangyayari. Naririnig ko ang pagsigaw ni Kit na huwag daw akong magpapalipad hangin, gawa ngang pati sila ay tinatamaan. Tinigil ko na lamang yon. Tinungo ko si Capio. Nakita ko itong nakatayo sa may bandang bakuran. May kaharap na isang tao yon. Hindi ko gaano maaninag pero alam kong lalaki ito. Pagkalapit ko, dito ko napansin na may kasama pala yung lalaking yon. Nasa distansya ito. Mahinang sinabi sa akin ni Capio na ito na daw si Juan at yung kasama ay anak niya. Nakita ko sa malapitan na mukha. Matanda, may bigote. Kasing laki ko lang yon. May pagkabansot ito na payat. Yung isa naman, ito yung binata kanina. Nagtanong ako at napatanong sa sarili kung sino yung dumating at tumulong sa matandang yon. Hindi ko alam na dadayo lang kayo dito para maghanap ng gulo. Ano bang ipinagmamalaki mo, tanda? Bungad ni Juan. Alam mo naman na parehas lang tayo. Albularyo ka at albularyo ako. Pero may nakarating sa aking pasyente. Ikaw ang lumabas sa pagtatawas ko. Naparito lang naman kami para makiusap na sana'y tanggalin mo yung kulam.
Pero hindi ata nagustuhan ng asawa mo yun. Ang lakas naman ng malasakit mo. Hoy, huwag kang makikialam ha. May atraso sa akin yung tao. Labas ka na doon. Sabat ni Juan. Lumapit ito kay Capio. Habang itong si Capio naman, tumingin sa akin at tumangunon. Mabilis kong nakuha ang ibig sabihin. Ako ang papaharapin sa kalaban nun. Hindi naman ako nagsalita pa. Lumapit ako at sinalubong si Juan. Para bang wala lang ito at ang lakas ng kumpiyansa. Tumawa pa yun at sinabing wag na lang daw ako makisali. Hindi naman talaga yung matandang yan ang kalaban mo. Ako, baka iniisip mong wala akong ibubuka. Wika ako pa nun. Napahinto si Juan at alam kong nakatitig sa akin yon. Hindi ko makita yung mga mata gawa ng madilim talaga. Konting banaag lamang ang meron sa lugar at nagmumula pa ito sa likod ng bahay na kung saan naroroon ang siganon. Muli akong nagsalita. Ang sabi ko, hanggat madadaan pa sa pag-uusap ay pwedeng idaan pero kapag walang nangyari, mapipilitan akong pumalag nun. Ang sabi niya sa akin ay ang yabang ko daw. Para umanong kung sino akong tao kung magsalita, wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba. Parang ito lang din yung mangkukulam na nakalaban ko sa magdiwang na walang alam sa kung anong meron ako. Sinabi ko sa kanya na hindi ako nagmamayabang nun. Kung ano ang lumabas sa bibig ko ay yun na yun. Tingin ko nga hindi ka nagmamayabang. Tingin ko nga ay seryoso yung angas mo eh. Pero para saan naman yan kung wala kang magagawa sa akin? Ginagambala nyo lang ang pamumuhay ko dito. May dala pa kayong mga wakwak. Hindi ubra mga kasama nyo. Tingin ko ipatay na sila ngayon. Nga pala Sir Seth, itong burang ay lahi ng wakwak pero may wakwak talagang literal na naiiba naman sa itsura ng isang purong burang na katulad ng magkapatid na ito. Hindi na lamang ako nagsalita nun. Walang alam itong si Juan na naiipit na ang kanyang alaga. Siguro may tiwala siya doon. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang akong sinuntok nito. Tinamaan ako at parabang napanawan ako ng paningin panandalian. Nalingat kasi ako at hindi ko alam na kumilos na pala itong si Juan. Malakas yung pagkakasuntok na parabang tinamaan ako ng maso. Hindi kaagad ako nakabangon. Inalalayan ako ni Capio na makatayo. Dapat pala'y nagpakawala na ako ng pambasag nun. Naunahan ako. Si Capio naman ay sinabihan akong huwag magpakumpiyansa. May abilidad si Juan na hindi niya nakita sa ibang may karunungan. Parang ako lang daw. Dahil nakita niya ang pagsuntok nito na karaniwan pero ang lakas ng tama nun. Sinabayan pa ng pagbasag yon. Hindi naman ako nagsalita. Nalalasahan ko ang dugo ko sa bunganga ko. May lumabas ding dugo sa ilong ko nun. Dito na ako nag-usal. Yung tipong sagad-sagaran na. Dura at pitik na mga daliri ko ang ginawa ko pagkatapos nun. Minamasdan ko si Juan. Hanggang sa bigla itong tumawa. Ano ba daw ang ginagawa ko at kinikiliti ko man na siya nun. Sinusubukan ko siyang tigalpuhin pero hindi umuubra. Bagay na masasabing tama si Capio. Parang dibino din yung animal na yon. Walang ano-anong nakipagsuntukan talaga ako. Away kanto. Walang pinatutunguan ng pagsuntok ko pero sinasabayan ko ng tigalpo. Malakas ang poder ko sa katawan pero nagagawa niya akong masaktan nun. Hindi ko alam kung bakit ang lakas niya. Hanggang sa biglang dumating itong dalawang burang. Doon na nahinto ang suntukan namin ni Juan na para bang gulat na matanda. Tumingin ito sa kanyang anak. At ang sabi ay puntahan daw ang kanyang ina. Huwag kang mag-alala. Buhay pa ang mga alagad mo. Papatayin ko sana kaso nagmakaawa. Lalo na yung asawa mo. Kahit papano hindi naman nananalasan ng tao. Hayop lang tirada. Siguro, ikaw lang ang masama. Sabi ni Sandro. Hindi kaagad nakakibo dito si Juan na para bang hindi malaman ang gagawin nun. Wala namang atraso ang asawa mo sa kanila.
Maging ikaw ay wala. Dahil kung meron pa ay pinatay na nila ang asawa mo. Ngayon, pwede na ba tayo mag-usap? Tayo-tayo lang. Usapang albularyo sa albularyo. Nakita kong tumatango-tango na si Juan. Doon ako napanatag. Bugbog na bugbog ako nun, Sir Seth. Siguro magkakapareha nga kami pero may malawak lang siyang karanasan. Ayun, nakapag-usap nga sila. Nakikinig lang kami nun. Doon ito sa may beranda nangyari. Nakita ko yung matandang babae na napakaraming sugat pero himalang buhay pa ito. Habang yung isa ay anak din pala ni Juan. Hindi nga lang buo ang naman ng pagiging gabunan. Kaya posturang tao pa rin ito. Katulad ng isa, ang dami ding sugat pero buhay pa. Nakamukmuk ang mga yon sa sala na para bang mga pusang maamo. Hanggang sa nagkasundo. At ayun na nga, tinanggal ni Juan ang kulam. Yung atraso pala ng pasyente, ipinahiya ang kanyang anak. Naniligaw daw pala yung panganay niyang anak dun sa babaeng pasyente ni Capio. Tapos sinigawan na isang aswang. Medyo mabigat na rason nga ito para kulamin pero ano't ano pa man, masama pa rin ang pangkukulam. Doon ko nalaman na mabuti naman pala itong si Juan. May prinsipyo. Maging yung asawa nito. Kahit aswang, mabuti din. Nabigla lang dahil nga sa nakakatakot umano na presensya namin. Halata umanong gulo ang sadya namin sa lugar. Tsaka yung hayop umano na natagpuan. Nabigtilang pa yon sa may bangin kaya namatay. Pagmamay-ari nila yon at naghihinayang nga sila. Kaya't kinatay na lamang at kinuha ang parte na makakain pa. Ililibing daw sana yun ni Juan. Kaso dumating daw kami. Nasampal ako ng kahihiyan, Sir Seth. Nakakaloko talaga ako mag-isip nun. Etong magkapatid ay humagikik pa ng tawa. Pero kahit papano ay may natutunan talaga ako. Huwag ka agad maghukom. Bagay na ito naman lagi ang pinapaalala sa akin ni Capio. Kilatisin muna bago kumilos. Gaya na lang ng ginawa ko doon sa taga Magdiwang. Nagpatuloy yung ginagawa namin dati. Sa kabutihang palad, hindi na naulit ang ganon kalalang sitwasyon. Mga simple lamang at nadadaan sa pag-uusap. Ito namang si Kit at Sandro, kinupkop ni Capio. Itong si Sandro at yung anak ni Capio na sobrang sungit, nagkatuluyan. Nagbunga pa nga magsasama nila. Mabuti at hindi nagmana kay Sandro ang anak. Kalaunan, tuluyan ko nang pinasok talagang panggagamot. Lalo na noong nagpahinga na si Capio. Ang mga kaakibat ko naman, ito magkakapatid. Hanggang sa dumating ang araw na napagdesisyon na nilang lisanin ng lugar dahil marami nang nakakaalam sa kanilang pagkatao. Wala namang nanakit sa kanila pero nakakaya dahil may sarili ng mga pamilya. Baka umano maapektuhan ng mga anak. Hindi ko na alam kung nasaan na nakatira ang mga hayop na yun pero para sa akin, malaki ang naging papel nila sa buhay ko. Kaya kung nasaan man kayo ngayon, maraming salamat sa inyo.